May mahalagang technical development po tayong dapat nating tutukan ngayon dito kay Stellar or XLM. Kamakailan lamang po kasi ay naging usap-usapan itong si XLM matapos po nitong magpakita ng napakalakas na performance. Ngunit sa kasalukuyan, ang asset po na ito ay humaharap na sa isang matinding test ng support matapos pong mag-form ng isang technical pattern na tinatawag na death cross sa short-term chart nito. Kung matatandaan po natin itong huling bahagi po ng May, nagkaroon po ng napakalaking hype at actual market momentum itong si Stellar nang inannounce po ng i-announce na pinalalawak po ng Depository Trust and Clearing Corporation or DTCC ang kanilang activities sa Stellar blockchain. Ang balitang ito ang siyang nagtulak sa presyo ni XLM para umabot po sa peak nito na nasa presyong 0.297. Ayan, 0.297 on May 30. Ibig sabihin ay nagtala ito ng higit sa 100%. Yan, nakita sa loob lamang ng maikling panahon na nagdala po ng matinding excitement sa buong community. Gayunpaman, mabilis po ang pagbabago sa crypto market. Sa ngayon, si XLM ay nagtitrade na lamang sa huling naitalang presyo na malapit po sa 0.184 na price level. Ikinaalarma ng ilang short-term traders ang pagkawala po ng momentum na ito, lalo na't nakapagtala ang asset ng 6% na pagbaba sa nakalipas na 24 hours. Habang ang weekly loss naman nito ay umabot na po sa humigit kumulang 18%. Ang pagbaba na ito ay sumasabay din sa pangkalahatan kahinaan ng mas malawak na digital asset market na kasalukuyang nararanasan po natin ngayon. Ang pangunahing dahilan kung bakit naka-alert ang mga market participants ay ang paglitaw po kasi ng death cross. Yan, death cross sa 2-hour chart ng TradingView. Nangyari po ang pattern na ito. Yan, nangyari ang pattern na ito kapag ang 50 period moving average ay bumaba po sa ilalim ng 200 period moving average. Sa mundo ng trading, ang indicator na ito ay madalas na iniuugnay po sa panghihina ng short-term momentum. Kaya naman, maraming mata ang nakatutok ngayon kung saan posibleng huminto ang pagbaba ng presyo. Ayan, ano naman ang mga mahalagang price levels na dapat po nating bantayan? Dahil po sa panibagong technical structural shift na ito, ang mga traders ay abala po ngayon sa pagbabantay sa mga critical support at saka resistance zones ni Stellar. Nitong mga nakarang araw, tuluyang nadulas po si XLM sa ilalim ng kanyang 200 daily day na moving average na matatagpuan po sa area ng 0.188 na presyo. Ang antas na ito ay dating nagsilbing isang napakabigat na sahig o support zone noong kasagsagan ng nagdaang rally. Kaya ang pagka-break or pagkabasag po nito pababa ay nagbigay ng bintahe sa mga bears. Dahil dito, ang atensyon po ng market ay mabilis na lumipat patungo sa 50-day moving average. Ayan, ang 50-day moving average. Ang matagumpay po na pagtatanggol o pag-hold sa level na ito ay napakahalaga para kay XLM. Kung magagawa po nitong mag-consolidate at manatili sa kasalukuyang trading range nito, maaari nitong mapigilan ang tuluyang pagbulusok ng presyo at magbigay po ng pagkakataon para sa muling pag-bust ng volume ng mga buyers. Yan, ang masasabi ko po rito ay kung mabibigo ang mga buyers na ipagtanggol ang kasalukuyang support level, posible pong makaranas pa ang token ng karagdagang downside pressure na magtutulak po sa presyo nito sa mas mababang mga targets.
Sa kabilang banda naman, ang mabilis po na pagbawi at pag-akyat muli sa itaas ng 200-day moving average sa presyong 0.188 ay magpapaganda po ng technical outlook ni XLM. Ang positibong galaw na ito ay maaari pong magbukas muli ng daan patungo sa 0.21 na price level bago po muling makuha ang atensyon ng mga investors sa pangunahing resistance zones na nasa pagitan po ng 0.27 hanggang 0.29. Bagamat ang mga death cross ay kilala po sa pagdadala ng bearish sentiment sa market, ang mga nakaraang bihasang traders ay hindi po agad nagpapadalos-dalos. Naghahanap pa rin sila ng karagdagang kumpirmasyon bago gumawa ng mga mabibigat na desisyon sa direksyon ng kanilang trade. Ang kabuuang trading volume, ang lagay ng macro market conditions at ang mga susunod na candle sa price action ang magdidikta kung ang signal na ito ay magtutuloy-tuloy sa isang matagalang decline o kung ito ba ay isang temporary market correction lamang. Ayan, pag-usapan naman po natin ang daan patungo sa Protocol 27. Habang ang short-term price action ni Stellar ay nakakaranas po ng matinding pressure, mahalagang tignan din natin ang kabilang panig ng coin. Ang development roadmap po ng Stellar Network ay patuloy po na umuusad at hindi po naaapektuhan ng panandaliang galaw ng presyo sa chart. Sa katunayan, ang mga developers ay naglatag ng sunod-sunod na mahahalagang milestones. Ayan, sunod-sunod na mahalagang milestones para sa paghahanda sa kanilang malaking upgrade kung saan ay yan po ang Protocol 27. Ayan. Noong June 5, nito pong nakalipas na June 5, matagumpay po na inilabas ang stable release ng Stellar Core. Sinundan naman ito ng inaasahang RPC at Galaxy releases nitong June 10. Ang mga SDK releases naman ay naka-schedule po sa pagitan ng June 5 hanggang June 11. Ayan, habang ang Horizon release ay nakatakdang lumabas naman sa June 12. Ang lahat ng mga hakbang na ito ay bahagi po ng preparasyon para sa kanilang testnet upgrade na magaganap po sa darating na June 18. Ang pinakapundasyon po ng upgrade na ito ay ang mainnet upgrade vote na opisyal na gaganapin sa July 8. Kaya masasabi ko po rito, ang Protocol 27 ay isang napakalaking step forward para sa utility ng Stellar Network. Ipinapakilala ng upgrade na ito ang tampok na authentication delegation para sa mga custom accounts sa pamamagitan po ng COP 007101. Ang feature na ito ay nagbibigay daan sa mga smart contract accounts na i-delegate ang kanilang authentication responsibilities sa iba pang mga addresses. Ang ganitong sistema ay nagpapalawak sa account flexibility sa buong network na isang napakahalagang tool para sa mga institution at developers na nagtatayo ng mga komplikadong decentralized applications. Ang patuloy po na development ng technology ni Stellar sa likod ng mga eksena ay nagpapakita na ang pundasyon ng network ay patuloy po na lumalakas. Habang ang mga panandaliang speculators ay nakatuon lamang sa daily price swings at saka sa dead cross, ang mga long-term ecosystem participants ay mas nakatingin po sa July 8 mainnet vote dahil ito po ang magpapasya kung paano mag-behave ang network sa mga susunod na buwan. Ayan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa quantum safe transition priorities dito. Bukod po sa Protocol 27, may isa pang pangmatagalang initiative ang mga developers ng Stellar na hindi dapat nating kalimutan. At ito po ang kanilang Quantum Preparedness Plan. Layunin ng initiative na ito na i-transition po ang buong network patungo sa tinatawag na Quantum Safe Cryptography upang maprotektahan ang mga digital assets laban sa mga banta ng mga makabagong quantum computers sa hinaharap.
Sa ilalim ng planong ito, ang mga enterprise wallets ay maaari nang magsimulang lumipat sa quantum safe signing sa pamamagitan po ng mga Soroban contract accounts ngayong taong 2026. Hindi dito nagtatapos ang roadmap dahil inaasahan ng Stellar na sa pagtatapos po ng taong 2027 or next year, ang bawat solong account sa network ay magkakaroon na ng access sa isang native quantum safe signer sa pamamagitan po ng isang native protocol upgrade. Ngayon, ang opinion ko po rito, ang maagang paghahanda ng Stellar sa aspeto ng quantum security ay nagpapakita ng kanilang pangmatagalang pananaw bilang isang enterprise-grade blockchain. Sa kasalukuyan, si XLM ay matatagpuan sa isang napakahalaga na posisyon kung saan nagbabanggaan ang isang bearish technical signal sa chart at ang serye ng mga dambuhalang network upgrades na nakalatag sa kanilang roadmap. Habang sinusuri ng mga traders ang epekto ng death cross, ang development progress na ito at ang mga natitirang key support levels ang mananatiling pangunahing bagay na magdidikta sa market sentiment. Ang pagkakaroon po ng matibay na roadmap ay nagbibigay po ng kapanatagan sa mga investors na naniniwala sa pangmatagalang utility ng network. Ang technological na aspetong ito ang nagpapatunay na ang Stellar ay hindi lamang umaasa sa market speculation, kundi sa patuloy na innovation na may direktang pakinabang sa mga malalaking institution at saka enterprise partners. At ayan sa kabuuan, ang Stellar o XLM ay nasa isang napaka-importanting yugto ng kanyang market cycle ngayong June 2026. Ang paglitaw po ng short-term death cross ay isang paalala na ang volatility ay nananatiling mataas, partikular na matapos ang mahigit 100% na pag-akyat nito sa kanyang presyo dahil po sa DTCC-driven rally nitong nakaraang buwan. Kasalukuyang sinusubok po ang tibay ng mga buyers sa support level na 0.184. At ang mga susunod na araw ang magpapakita kung kakayanin ba nitong bumalik sa itaas ng 0.188 moving average upang maibalik ang bullish structure. Kasabay nito, ang atensyon po ng community ay nakatutok din sa papalapit na June 18 testnet upgrade at sa July 8 mainnet vote para sa Protocol 27 na siyang magdadala ng authentication delegation sa network. Kaya sa kabuuan ng aking opinyon, ang kombinasyon ng panandaliang takot sa chart at ang tuloy-tuloy na structural upgrades ay nagbibigay po ng isang magandang oportunidad para sa mga seryosong market observers na pag-aralan ng mas malalim ang tunay na halaga ng asset. Palaging tandaan na ang crypto market ay may kaakibat na mataas na panganib, kaya napakahalagang manatiling updated sa on-chain data at technical na mga antas bago gumawa ng anumang aksyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood at maaaring panoorin na rin ninyo ang recommended video natin dito.